Siya ay isinilang. Ang pagsasanib ng liwanag taglay ang lakas ni Goku, at katatagan ni Vegeta, at ang kadalisayang hindi pa nila kailanman na ipakita kahit sa kanilang mga sarili. Pagkatapos ay tuluyan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang tingin pa lamang ay napanginig na ang mga gwardya. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo at ngumiti ng banayad, isang ngiting may lalim at kahulugan. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya gamit ang kanyang tunay na pinagsanib na tinig. Kung ganoon, ayos lang. Mukhang sa inyo ko muna susubukan ang bagong bahagi ng kapangyarihan ko. Maswerte kayo, dahil haharap kayo sa isang banal na mandirigma. Napanginig ang mga gwardya. Pagkatapos ay may nangyaring hindi kapani-paniwala. Bigla siyang naglaho. Nanatiling nakatitig ang lahat sa parehong lugar. Walang nakakaalam kung saan siya pumunta at walang nakakita na gumalaw siya ng kahit kaunti. Ngunit maya-maya ay nasa likod na siya ng mga tagapagbantay nang walang nakapansin, hanggang sa malinaw niyang sabihin. Narito ako. Bigla silang napalingon. Nakatayo si Gogeta sa likuran nila, perpektong kalmado, nakangiti, at may kumpiyansang walang kapantay. Hindi mapakali ang mga gwardya. Hindi, imposible, hindi namin nakita na siya ay gumalaw. Agad silang sumabog sa galit. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan nila mula sa lahat ng direksyon, sa bilis na parang winawasak ang mismong hangin. Ngunit si Gogeta, hindi man lang gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Naglaho siya bago pa man makalapit ang kanilang mga kamao. Habang patuloy silang nabibigong tamaan siya, napabulong si Gogeta sa kanyang isipan. Ano itong pakiramdam na ito? Hindi ko pa kailanman naramdaman ang ganitong kalinisan. Mas malinaw ang lahat ng emosyon, nawala ang galit at ang yabang ay naging tahimik na lakas. Iba na ako. Matapos ang lahat ng suntok na hindi umabot sa kanya, at matapos maubos ng dalawang tagapagbantay ang kanilang lakas sa walang saysay na pag-atake. Huminto si Gogeta. Dahan-dahan siyang humarap sa kanila at ngumiti ng bahagya. Mababa ang kanyang tinig, ngunit tumagos ito sa kanilang pagkatao. Tapos na ba kayo? Magaling! Dahil tinanggap na ninyo ang inyong kawalan ng kakayahan, hayaan ninyong subukan ko ang isang napakasimpleng bagay. Pagkatapos, may kalmadong ngiti sa labi, sinabi niya. Huwag kayong matakot, isa lang na bahagi ng kapangyarihan ko ang gagamitin ko. Itinaas ni Gogeta ang dalawang kamay. Nanginig ang mga tagapagbantay. Nawala na sila ng kakayahang lumaban. Bahagyang iniling ni Gogeta ang kanyang ulo habang nakatitig sa kanila. Maghanda kayo, ito pa lamang ang simula. Biglang umatake si Gogeta, hindi iyon isang suntok. Hindi rin iyon isang energy wave. Hindi iyon isang technique. Isa lamang itong mahinang puwersa ng hangin na inilabas mula sa kanyang mga kamay. Tumama ang pagsabog ng enerhiya sa mga tagapagbantay. Ang kanilang mga katawan ay nagtamo ng malaking pinsala at naglaho sa isang nakakakilabot na kumikislap na liwanag. Ang dagok ay tumama sa puso ng lahat. Hindi. Imposible. Sigaw ni Gohan. Pinasabog niya sila. Nanginig si Clearan. Anong klaseng kapangyarihan ito? Unti-unting hamupa ang alikabok ng liwanag, pagsabog, at pagkawasak. Ang mga tagapangalaga ay naroon pa rin, hingal na hingal, halos ubos na ang enerhiya, at halos hindi na makagalaw. Biglang lumitaw si Gogeta sa likod nila. Kalmado niyang hinawakan ang kanilang mga ulo at mahina siyang nagsalita. Alam kong kaya ninyong buuin muli ang inyong mga katawan gamit ang iisang core. Hindi ko kailanman balak na tuluyang burahin kayo mula sa simula. Ang ginawa ko ay sapat lamang upang pahinain kayo upang matutunan ninyo ang inyong tunay na halaga. Ang layunin ko ay talunin kayo para maunawaan ninyo ang katotohanan. Binitiwan niya sila at naglakad pasulong. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga tagapagbantay ang kanilang mismong pag-iral na nanginginig sa takot. Isang hakbang ang ginawa ni Gogeta patungo sa hinaharap. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata patungo kay Zeno. Huminto ang lahat. Nagsalita si Gogeta. Hindi bilang hamon. Hindi bilang galit. Kundi bilang hatol. Ang tunay na tagapagbantay ay ang nakakaunawa sa iyo, hindi ang basta lamang nakatayo sa tabi mo. At ang tunay na tagapangalaga ay yaong may pusong kayang pumili. Nanatiling tahimik si Zeno. Hindi makapagsalita. Ngunit biglang,
Isang itim na kidlat ang bumagsak mula sa langit. Walang nakakita kung saan ito nagmula. Tumama ito sa mga pagod na tagapagbantay ng may napakalaking puwersa, higit pa sa anumang naranasan ng universe. Sa isang iglap, sumabog sila at tuluyang nabura sa pag-iral. Bago pa man makahinga muli ang sinuman, nabiyak ang kalangitan. Isang napakalaking madilim na nilalang ang lumitaw, tila pagkatao mismo ng isang demonyo, hawak sa loob ng kanyang katawan ang isang buong mundo. At ito ay ang Grand Priest. Isang kakaibang liwanag ang lumitaw. Hindi iyon enerhiya, hindi iyon presyon. Ito ay isang bagay na hindi maipaliwanag na nagmula sa dibdib at sa kaluluwa ng Grand Priest. Nagsalita ito ng may pangungutya. Oh, natakot ko yata kayo. Pasensya na, huwag mag-alala. Dumating lang ako para muling ayusin ang pag-iral, ayon sa paraan ko. Biglang kumilos si Zeno. Isang hakbang. Hanggang sa tumayo siya sa harap ni Gogeta, pumagitna sa kanilang dalawa. Biglang tumaas ang tensyon. Humigpit ang ekspresyon ni Gogeta, kitang-kita ang kanyang pag-aalala, ngunit hindi niya pinigilan si Zeno. Itinaas ni Zeno ang kanyang daliri patungo sa Grand Priest at matalim siyang nagsalita. Ngayon alam ko na ang katotohanan. Nagsinungaling ka sa akin, at nilinlang mo ako sa loob ng maraming taon. At ang ginawa mo sa aking mga tagapagbantay, ay malinaw na ebidensya. Tumawa ang Grand Priest. Isang masama at nakakaloko na tawa. Kung ganoon, Zeno, maging tapat tayo sa unang pagkakataon. Oo, nagsinungaling ako sa'yo. Hindi dahil mapanganib ang katotohanan. Kundi dahil isa kang bata. Duwag, mangmang. At walang kakayahang umunawa ng kahit ano. Sa sandaling iyon, nanginig ang buong universe. Dahan-dahang itinaas ni Zeno ang kanyang daliri, ang kanyang tinig ay may dalang huling hatol. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kahihinatnat ng pagsisinungaling sa hari sa loob ng napakahabang panahon. Buburahin na kita ngayon. Walang sinabi si Gogeta. Ang kanyang mga mata lamang ay nakatutok kay Zeno. Idinagdag ni Zeno, si Goku at si Vegeta na ang aking tunay na mga tagapagbantay ngayon. Hindi na ako muling malilinlang. Pagkatapos ay pinakawalan ni Zeno ang kanyang tinatagong kapangyarihan. Sumabog ang liwanag, nilamon ang langit at ang lupa, tuluyang binalot ang Grand Priest. Nabalot ng katahimikan ang buong universe. Nang magsimulang mawala ang liwanag, lumitaw ang Grand Priest, nakatayo, hindi nagbago. Wala man lang kahit isang gasgas. Gulat na gulat si Zeno. Samantala, bahagyang pumikit si Gogeta, na para bang alam na niya na ganoon ang magiging resulta. Binasag ng pari ang katahimikan. Hindi ba sinabi ko na sa iyo, Zeno? Pareho ka pa ring hangal na bata na iniisip na ang iyong awtoridad ang sukdulang kapangyarihan. Sa loob ng milyon-milyong taon, ang tanging bagay na tunay na nakapagbanta sa akin ay ang teknik mong iyon. Ngunit ngayon, mayroon na akong bagay na hindi kayang unawain ng iyong isip na parang bata. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpatuloy. Dahil ginamit mo ang maliit mong laruan, ipapakita ko naman ang akin. Isang madilim na enerhiya ang nabuo sa kanyang palad. Bago pa maintindihan ng sino man ang nangyayari, biglang naputol ang kamay ng Grand Priest. Naputol ito at lumipad sa ere, parang isang laro ang manika na naputulan ng mga kamay. Natigilan ang Grand Priest. Lumitaw si Gogeta. Nakatayo siya sa harap ng Grand Priest, hawak ang kamay nito na naputol. Isang mapanuksong ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Sinabi niya nang may paghamak. Bago mo iunat ang kamay mo sa akin, dapat mo munang alamin kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa mong pag-unat ng kamay sa harapan ko. Lalo na't hindi ka kabilang sa lugar na ito. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko ang kamay mo. Pero pagkatapos ko munang tapusin ka. Pagkatapos ay binato ni Gogeta ang kamay sa harap ng Grand Priest na para bang isang walang halaga na piraso ng basura. Lahat ay napatingin sa Grand Priest, at sa halip na sumigaw sa sakit, ngumiti siya, isang malamig na ngiti, na parang walang nangyari. Talaga, ganito ba ninyo tinatanggap ang isang panauhin na dumating upang wakasan ang kaguluhan ng universe na ito? Walang problema. Nawalan ako ng isang braso, pero mawawala sa inyo ang lahat matapos kong ipakita kay Zeno kung ano ang ibig sabihin kapag ang isang bata ay naglalaro sa trono na hindi niya naman karapat-dapat.
Bago pa matapos ng pari ang kanyang sinasabi, biglang naglaho si Gogeta sa kanyang kinaroroonan. Sa loob ng mas mabilis pa sa isang kisap mata, isang direktang suntok ang tumama sa bibig ng Grand Priest, at ang hangin mismo ay tila nabiyak sa lakas ng tama. Mahigpit niyang hinawakan ang panga ng Grand Priest at sinabi, "Sapat na ang pagsasalita mo. Ang nakakadiri mong boses ay kumakalabog sa ulo ko. Kung hindi mo nagustuhan ng putulin ko ang kamay mo, wawasakin ko naman ang bibig na yan na hindi marunong tumahimik." Napayuko ang Grand Priest sa sakit at isa-isa niyang iniluwa ang kanyang mga ngipin na bumagsak sa lupa. Lahat ay nabigla sa kanilang nakita. Ngunit sa kabila nito, nakangiti pa rin ang Grand Priest, isang ngiting may halong dugo at walang bakas ng takot. Lumapit pa si Gogeta ng isang hakbang. "Tapos ka na bang bilangin ang mga ngipin mo? Mabuti kung ganon." Marahas niyang hinablot ang buhok ng Grand Priest. "Ngayon makinig ka sa akin. Hindi kailanman dapat tumapak ang mga paa mo sa lugar na ito. Ang presensya mo pa lamang ay nagdumina sa hangin." Bigla niyang hinawakan ang leeg ng pari at binali ito sa isang iglap, pagkatapos ay itinapon niya ito paitaas sa bilis na lampas sa hindi kayang sundan ng mata, hanggang sa tuluyang naglaho ang Grand Priest sa kataasan. Kaagad pagkatapos noon, ang naputol na kamay ay gumalaw ng kusa, parang isang nilalang na muling nagising. Pagkatapos ay gumalaw ito ng napakabilis na mas mabilis pa sa inaakala ng lahat, tumugos sa mga ulap at sumugod patungo sa kalangitan, tumawid sa kalawakan habang nag-iiwan ng maitim na guhit na nilalamon ang bawat liwanag na madaanan nito. At sa itaas, iniunat ng Grand Priest ang kanyang naputol na braso. Ang kamay ay bumalik sa kanyang katawan na parang hindi ito kailanman naputol. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay nagbigay sa kanyang katawan ng isang lakas na lampas sa likas na kakayahan. Ngunit hindi pa siya tapos. Marahan niyang ikinumpas ang kanyang mga daliri, bumuo ng isang maliit na globo ng enerhiya, madilim, nagkukubli ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Napahinga ng malalim ang kanyang mga kaibigan sa gulat, ngunit si Gogeta ay hindi man lang kumurap. Humarap siya sa kanila, kalmado at matatag ang tinig. "Huwag kayong mag-alala. Tatapusin ko ito sa lugar na malayo sa planetang ito. Kahit protektado ang planetang ito, hindi nito kakayanin ang laban sa ganitong uri ng pag-iral." Nagsimula siyang umangat, ngunit isang tinig na parang sa bata ang pumigal sa kanya. "Huwag, sandali." Lumingon siya. Nakita niya si Zeno sa ibaba, nakataas ang kamay. "Pakiusap, ipaghiganti mo ako. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong bakas sa kanya. Ako, nagtitiwala ako sa'yo." Ngumiti si Gogeta. "Bawat hakbang ko ay para sa'yo. Ibabalik ko ang lahat at tuluyan kong ititiklop ang kanyang kadiliman magpakailanman." At sa isang iglap, naglaho siya. Isang guhit ng liwanag ang naiwan na bakas sa kalangitan, nag-iwan ng bakas ng kapangyarihang hindi maipaliwanag. Sa kalawakan, ang pari nakangiti pa rin matapos maibalik ang kanyang kamay, at may isang bagay na naramdaman. Pagkatapos, isang biglaang atake. Isang sipa ang tumama sa kanya ng buong lakas, nagpadala sa kanya papalayo. Bumangga siya sa hangganan ng mismong pag-iral, isang di nakikitang pader na nabasag sa pagsabog ng liwanag. At mula roon, isang napakalaking lagusan patungo sa ibang dimensyon ang bumukas, at nilamon siya ng buo. Sa planet Earth, isang nakakakilabot na katahimikan ang biglang bumalot sa buong mundo. Ang magkakaibigan ay napako sa kinatatayuan. Si Gohan ay nagsalita, nanginginig ang boses. Hindi ko na maramdaman ang kanilang kapangyarihan, parang tuluyan silang naglaho sa pag-iral. Sumagot si Whis ng kalmado, nasa ibang dimensyon sila. Samantala, si Zeno ay nakatayo mag-isa. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang maliliit na kamao, nakatingala sa langit, mga matang pilit pinipigilan ang pagluha. "Pakiusap, bumalik kayo ng ligtas, kayong dalawa. Sa isang lugar na lampas sa kayang maunawaan ng isipan, isang kakaibang dimensyon. Mabigat ang oras doon, nakakatakot, at hindi pamilyar. Mga planeta, wasak at nakabitin sa kawalan, walang orbit. Isang nakakasakal na katahimikan ang bumabalot na para bang pati tibok ng puso ay unti-unting humihina. Doon, biglang nagpakita si Vegeta. Dahan-dahan siyang bumaba sa gitna ng walang katapusang kawalan.
Ilang metro ang layo, nakatayo ang Grand Priest, walang bakas ng pagkabahala, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sa kanyang isipan, eksakto, ayon sa plano ko. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Gogeta at nagsalita. Alam mo ba, ang lahat ng nangyayari ngayon, matagal ko nang nakita. Isa na lang ang natitirang hakbang. Isa na lang. Kumunat ang noo ni Gogeta, ngunit walang gaanong interes sa kanyang mukha. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ngumiti ang Grand Priest. Napakahusay. Ang lugar na ito, ang nagbigay sa akin ng matagal ko nang hinahanap. Tinaasan siya ng kilay ni Gogeta, may halong pangungutya ang ngiti. Talaga, binigay sa'yo ng lugar na to ang gusto mo. Sige nga, tingnan natin kung may maibibigay din yan laban dito. Bigla siyang naglaho sa nakakatakot na bilis, at sa isang iglap, bumangga ang ulo ni Gogeta sa tiyan ng Grand Priest, nang may napakalakas na puwersa. Nanginig ang Grand Priest at napayuko, sabay sabog ng hangin mula sa kanyang dibdib, ngunit hindi nawala ang kanyang ngiti. Mahinang bulong niya, magandang atake, pero ang nakakalungkot, binigyan ka ng lugar na ito ng lakas para umatake, hindi ng lakas para mabuhay. Iniunat ng Grand Priest ang kanyang kamay sa likod, at may marahang tunog ng pagbitak. Isang maliit na orb ng enerhiya ang nabuo, marupok, halos hindi makita, ngunit mas mabigat, mas mapanganib, na para bang may dalang bagay na hindi kailanman dapat pakawalan. Ngumiti ang Grand Priest ng may kumpiyansa. Magsimula na tayo. Sumugod siya ng sunod-sunod na suntok, bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna, sapat upang wasakin ang isang planeta. Ngunit si Gogeta, nakangiti lamang, ay hinarang ang bawat atake ng napakadali, parang wala lang ang lahat. Napahinto ang Grand Priest. Kumalat ang pagkabigla sa kanyang mukha, napalitan ng galit at pagkadismaya. Ngumiti si Gogeta. Ang tunay na lakas ay wala sa dilim na ginagamit mo, kundi sa linaw ng espiritu. Lumapit si Gogeta at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa dibdib ng Grand Priest, puno ng ganap na kumpiyansa. Dapat inihanda mo muna ang sarili mo bago ang lugar. Inakala mong mas dakila ka kaysa sa tunay mong kakayahan. Isang napakalakas na alon ng enerhiya ang sumabog mula kay Gogeta, at walang awa nitong pinalipad ang Grand Priest sa kalawakan, hanggang sa bumagsak siya sa isang kakaibang planeta sa matinding bilis. Ang epekto ay nagdulot na tila sasabog ang mismong planeta matapos ang ilang segundo. Ngunit hindi sumuko ang Grand Priest. Buong determinasyon niyang sinabi, gusto ko lang subukan ang lakas mo, pero mukhang kailangan kong dagdagan ang presyon. Sumigaw siya ng buong lakas habang kinokolekta ang kanyang enerhiya. Isang madilim at nakapanlulumong liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan, parang isang singsing na sumasakal at nilalamon ang lahat sa paligid nito. Bigla siyang nagbago sa mas nakakatakot na anyo, itim sa ibabaw ng itim. Ang mismong kadiliman ang naging kanyang katawan. Napakabuti, sabi ng Grand Priest. Ang kadiliman na ngayon ang pinagmumula ng aking kapangyarihan, at ang liwanag naman ang sa iyo. Tingnan natin ngayon kung sino ang maghahari. Bigla na lamang naglaho ang Grand Priest at naglunsad ng isang napakalakas na atake sa mukha ni Gogeta. Sa pagkakataong ito, tinamaan niya ito sa unang pagkakataon. Ngunit ngumiti si Gogeta at sinabi, magaling. Kahit papaano, naabot mo ang 30% ng aking lakas. Sadyang hindi ako gumalaw para subukan ang iyong sinseridad. 30%, hindi na masama. Hindi ba? Naramdaman ng Grand Priest ang matinding paghamon. Nagsimula ang labanan, mabilis, brutal, at marahas. Bawat suntok ni Gogeta ay kalkulado, habang ibinubuhos ng Grand Priest ang buong lakas niya. Ngunit kahit ang kanyang pinakamalalakas na atake ay walang epekto kay Gogeta. Ang mga planetang nakapaligid ay nagsimulang magbitak. Ang tunog ng nagbabanggang enerhiya ay umalangaw-ngaw na parang kulog sa kakaibang dimensyong iyon. Pagkatapos, biglang tumigil ang labanan. Isang mabigat na katahimikan ang naganap. Nagsalita si Gogeta, lahat ng pagtatangka mo ay mabibigo. Kahit anong gawin mo, ang liwanag ay laging mananaig sa kadiliman, hindi ito kayang mag-iwan ng marka kapag naroroon ang liwanag. Ngunit ngumisi ng masama ang Grand Priest. Sa tingin mo ba may hangganan ang kadiliman? Minsan, kailangang malinlang ang liwanag para malaman kung saan talaga nanggagaling ang tunay nitong lakas.
At doon nagsisimula ang aking mahika. Biglang may nagbukas na napakalaking tarangkahan sa likod ni Gogeta, parang isang itim na kawalan. Ang mga partikulo sa kalawakan ay nag-vibrate sa paligid nito. Ang liwanag ay tila hinihigop paloob, at ang grabidad ay naging mabigat at nakakatakot. Mabilis na lumingon si Gogeta, ngunit nanatiling kalmado. Sa sandaling iyon, sinamantala ng Grand Priest ang maliit na pagkagambala at muling nagtipon ng enerhiya. Sumigaw siya, "Subukan mong harapin ito kung kaya mo. Ngayon, lalamunin ng kadiliman ang iyong liwanag, at wala nang matitira sa iyo." Ngunit hindi man lang natinag si Gogeta. Ngumiti siya ng may kumpiyansa, at marahang itinaas ang isang kamay. Ang aral ay wala sa pag-atake, kundi sa pag-unawa kung sino ang tunay na kumokontrol sa kadiliman. Tandaan mo, ang liwanag ang siyang Panginoon ng lahat. Bigla, sabay na sumabog ang kanilang mga enerhiya. Nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan sa iisang punto na nagdulot ng napakalaking pagsabog na nagliwanag sa buong kaharian. Ibinuhos ng Grand Priest ang lahat ng kanyang lakas habang sumisigaw, samantalang si Gogeta ay nanatiling kalmado, isang kamay lang ang gamit, at may ngiting puno ng kumpiyansa. Napakalakas ng presyon na kahit ang daigdig sa orihinal na dimensyon ay nayayanig sa unang pagkakataon. Nararamdaman ng kanilang mga kaibigan ang matinding pag-alo ng kapangyarihan. Unti-unting itinutulak pabalik ng liwanag ni Gogeta ang kadiliman. Ngunit hindi niya namamalayan, ang tarangkahan sa likod niya ay dahan-daang sumisipsip ng mga partikulo ng liwanag. Ito ang lihim na bitag ng Grand Priest. Nagpatuloy ang matinding puwersa hanggang may kakaibang nangyari. Nakaramdam si Gogeta ng isang biglaang pagyanig sa loob. Parang may damaloy na kilabot sa kanyang katawan. Agad niyang itinaas ang isa pa niyang kamay, at seryosong dinagdagan ang kanyang kapangyarihan, lampas pa sa anumang ipinakita niya noon. Sumabog ang enerhiya sa paligid nila. Sa loob lamang ng isang segundo, ang buong dimensyon ay yumanig sa isang napakalakas na pagsabog na lumamon sa lahat. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, tumayo si Gogeta, tahimik na nag-iisip. Mahina niyang bulong sa sarili. Ano itong pakiramdam na ito? Kung nahuli ako ng isang segundo, iyon na ang katapusan ko. Hindi ko pa ito naramdaman kailanman, parang ang aking mismong diwa at espiritu ay nayayanig. Matapos sumo pa ang unos, lumutang ang Grand Priest sa kawalan, ang kanyang katawan ay wasak dahil sa epekto ng pagsabog. Tinitigan siya ni Gogeta, naghihintay ng anumang galaw o reaksyon. Ngunit biglang may kakaibang napansin siya. Ngumiti ang Grand Priest, isang kakaibang ngiti sa kabila ng lahat ng pagkawasak. Pagkatapos, bigla siyang nagsimulang bumagsak pababa, palubog sa mas mababang ulap ng dimensyong iyon, na para bang nilalamon siya ng mismong lugar. Lumaki ang mga mata ni Gogeta sa kanyang nakita, ngunit hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Mas kakaiba pa, hindi doon nagtapos ang pagbagsak. Patuloy na lumubog ang Grand Priest pababa, hanggang sa tuluyan siyang naglaho sa kailaliman ng panibagong antas ng dimensyong iyon. Matapos ang ilang segundo, sa wakas ay kumilos si Gogeta, dahan-daang sinusundan ang bawat pababang antas. Isang mabigat na pakiramdam ng panganib at presyon ang unti-unting sumiksik sa kanyang puso habang siya'y bumababa. Nang marating niya ang mas mababang dimensyon, sandali siyang tumigil, huminga ng malalim, maingat, pilit inuunawa ang lugar at ang mga batas nito. Bigla siyang napatingin sa ibaba, at doon siya kinilabutan. Madilim. Lubos na itim na mga tubig ang bumungad sa kanya, mga alon na tila nilamon ang lahat ng liwanag at pag-asa, walang anumang bakas ng buhay. Napabulong si Gogeta. Kakaiba ito, paano siya nagkaganon kabilis bumagsak? Kung ganon, tingnan natin kung ano pa ang nasa ibaba. Walang pag-aalanlangan, lumusong siya sa kailaliman ng maitim na tubig. Ang liwanag na nagmumula sa kanyang sarili ang nagsilbing proteksyon niya. Habang papalalim siya, mas tumitindi ang kanyang pagkabigla. Doon niya nakita ang Grand Priest nakaluhod sa ilalim ng dagat ng kadiliman. May napakalaking hiwa sa kanyang likod na naglalabas ng isang mahinang, misteryosong liwanag, isang uri ng ningning na hindi tugma sa kanyang kilalang kalikasan. Napahinto si Gogeta, nanlaki ang mga mata sa pagkagulat. Dahan-dahang humarap ang Grand Priest, may nakakaloko na ngiti sa kanyang mukha.
Binasag ni Gogeta ang katahimikan, matalim ang boses. Ano ang lahat ng ito? Wala akong duda, ikaw ang lumikha ng lugar na ito. Bawat sulok ay sumisigaw ng panlilinlang mo. Mahinang natawa ang Grand Priest. Mabuti, napansin mo rin. Kahit huli na, lahat ng nakita mo, aking pag-aari. Hindi mo ako nilabanan, gumalaw ka lamang sa loob ng mga hangganan ng plano ko. Biglang nagsalita si Gogeta, malamig at matalim. Ang malas mo, kahit sa sarili mong arena ako naglaro, naging isa ka pa ring buhay na bangkay. Isang hininga na lang ang natitira sa'yo. Pagkatapos noon, wala nang may-ari ang lugar na ito. Tumawa ng malakas ang Grand Priest, isang tawang may bahid ng lihim. Ang tawa ng isang taong may natitira pang huling alas. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Biglang sumulpat ang may itim na alambre na may tinak mula sa kisame at mga pader. Ang tubig sa ibaba ay unti-unting nagbago, naging makapal na itim na masa, parang buhay na kadiliman. Kasabay nito, ang kisame ay dahan-daang nagsimulang magsara, tila isang perpektong bitag na walang kawala. Bahagyang kumunat ang noo ni Gogeta. Sa tingin mo, may mababago ito. Sumagot ang Grand Priest, malamig ang tinig, ang unang dapat mong malaman, nasa mas malalim ka ng dimensyon ngayon. At ang nakikita mong tubig, hindi tubig. Isa itong bitag na binubuo ng purong particle ng kadiliman, idinisenyo upang ubusin ang iyong liwanag, paunti-unti. Mabagal na kamatayan, hindi ba't mas masarap iyon? Mahigpit na kinuyam ni Gogeta ang kanyang kamao. Nagpatuloy ang Grand Priest, maghintay ka, kahit anong pagsiklab ng galit mo, kahit anong paglabas ng enerhiya, lalo lamang nitong papabilisin ang proseso. Bawat liwanag na ilalabas mo, nagiging pagkain ng kadilimang ito. Sandaling tumahimik, saka ngumiti ng bahagya. Alam kong napakalakas mo. Hindi kita kayang harapin ng direkta. Kaya ginawa ko ang lugar na ito ng patong-patong, mula sa mga planetang nakita mo, hanggang sa mga nakatagong enerhiyang hindi mo napansin. Bawat maliit na pagsabog, unti-unting nagpapahina sa ugnayan ng iyong liwanag. Lumalim ang kanyang boses. At ngayon, dinala kita rito. Ang iyong fusion, humihina na. Iiwanan na kita rito, sandali na lang. Tumingin siya ng diretso kay Vegeta. Hindi kita sinusubukang talunin sa lakas. Sinusubukan kong galawin ang mismong pundasyon ng iyong liwanag. Para kang gusali, hindi mo kailangang wasakin sa lakas, sapat na ang isang tama sa pundasyon para gumuho ang lahat. Bahagya siyang tumalikod. Ngayon, iiwan na kita. Ang lugar na ito na ang tatapos sayo. Tahimik lang na nakatingin si Vegeta. Pagkatapos, may idinagdag pa ang Grand Priest, isang bagay na mas nakakagulat. Itong lamat na nakikita mo sa aking likod, patunay na kahit isa sa aking mga kaluluwa ay nanginig sa tindi ng presyon. Kung naisip mong umatake gamit ang isang purong, nakatuon na liwanag, matagal na sana akong nawalan ng isang kaluluwa, pero ngayon, 3 pa ang natitira sa akin. Sumabog ang galit sa mga mata ni Gogeta. At sa mismong sandaling iyon, isang kumikinang na barbed wire ang kumalat sa paligid niya, hinihigpitan siya mula sa lahat ng direksyon, dinudurog siya ng walang awa. Ngumiti ang Grand Priest. Ngayon, tatapusin ko na ang misyong ito. Ang batang iyon ay hindi karapat-dapat huminga kahit isang segundo pa. Sa isang iglap, sumugod siya sa napakabilis na bilis papunta sa planet Earth. Tumatawa siya, tagumpay niyang natrap si Gogeta at nagawa niyang tumagos sa lahat ng dimensyon gamit ang kapangyarihan ng kadiliman, na nagbigay sa kanya ng kakayahang kumilos parang anino. Sa planet Earth, biglang kumislap ang kalangitan na parang kidlat, at biglang lumitaw ang Grand Priest, nag-iisa, naglalakad ng dahan-dahan ngunit puno ng kumpiyansa. Napasigaw si Krillin sa gulat. Ano? Bumalik siya. Nasaan sina Goku at Vegeta? Imposible, ilang minuto pa lang ang lumipas. Paano siya nakabalik ng ganito kabilis? Napakuyong si Zeno ng kanyang maliliit na kamao, nananatiling tahimik habang lumalaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Walang makaintindi sa nangyayari. Diretsyong naglakad ang Grand Priest papunta kay Zeno, hinawakan siya sa isang nakakainsultong paraan, at nagsalita. Alam kong hindi gagana ang direktang pagwasak sayo, kaya pinaghandaan kita.
At ngayon, wawasakin ko ang iyong esensya gamit ang kapangyarihan ng kadiliman. Iniunat niya ang kanyang kamay. Ngunit sa isang iglap, isang simpleng hawak lang mula kay Zeno ang nagpalipad sa Grand Priest palayo sa kakaibang paraan. Napatitig ang lahat, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ngumisi ang Grand Priest. Nakalimutan ko, kaya mo palang gamitin ang teknik na iyon. Pero sa kasamaang palad, ang limitasyon ng kapangyarihan mo ay hindi ka mailigtas sa kadiliman. Muling sumugod ang Grand Priest sa napakabilis na bilis at pinakawalan ang isang malakas na suntok kay Zeno, na nagpabagsak dito sa lupa. Tinitigan niya si Zeno ng mabuti. Sinanay ko ang sarili ko sa sining ng pagbuwag ng asensya, ang teknik ng pag-unravel ng mga panloob na ugnayan. Ngayon, kukunin ko mula sa bawat hibla ng iyong liwanag ang bawat patak ng kapangyarihan sa loob mo, tulad ng ginawa ko sa iyong ama. Sa sandaling iyon, naramdaman ng Grand Priest at ng lahat ang isang marahas na pagyanig sa mismong pag-iral. Agad niyang nakilala ang pinagmulan nito. Mabilis niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ni Zeno, at ang kadiliman ay nagsimulang kumalat sa loob ng katawan ni Zeno. Unti-unting nilalamon ang lahat ng kanyang liwanag. Samantala, sa malayong dimensyon, si Gogeta ay sumigaw ng buong lakas, inilalabas ang bawat patak ng enerhiya sa kanyang katawan. Ang mga makinang na bomba ng fusion ay humihina sa bawat sigaw ng kanyang galit. At bigla, siya ay bumulusok sa mga dimensyon sa bilis na hindi maipaliwanag, patungo sa planetang Earth. Ang lahat ng kanyang natitirang lakas ay nakatuon sa isang napakalakas na pag-atake. Sa pinakamahalagang sandali, sinugod ni Gogeta ang Grand Priest mula sa likuran, nagpakawala ng isang napakalakas na suntok na puno ng liwanag, direktang tumama sa bitak sa kanyang likod. Sumabog ang dalisay na enerhiya, naglabas ng liwanag na mas malalim at mas maliwanag kaysa sa anumang nakita nila noon. Sumigaw ang Grand Priest, itinapon ng lakas ng liwanag, at tuluyang naglaho sa loob ng napakalaking pagsabog ng enerhiya, liwanag na lumamon sa lahat ng nasa paligid. Napagtanto ni Gogeta na wala na siyang oras. Bigla siyang lumitaw sa harap ni Zeno, na nanginginig ang katawan habang patuloy siyang nilalamon ng kadiliman. Sinabi ni Gogeta, may maliit na kislap na lang ang natitira sa akin, ang huling piraso na nagpapanatili sa fusion na ito. Pero para sa'yo, susunugin ko ang lahat ng natitira sa akin. Itinaas niya ang kanyang kamay sa ibabaw ni Zeno. Ang dalisay na liwanag ay kumalat na parang makalangit na alon, tumagos sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ni Zeno, nilalabanan ang kadiliman, pinupunit ito mula sa loob. Ilang segundo ang lumipas, iminulat ni Zeno ang kanyang mga mata, ganap nang naibalik ang kanyang kadalisayan. Ngunit bago pa man makangiti ang lahat, nanginig ang katawan ni Gogeta. Ang liwanag ay unti-unting naglaho, at tuluyang bumagsak ang fusion. Isang mahinang pagsabog ng liwanag ang sumiklab, at dalawang katawan ang bumagsak sa lupa, sina Goku at Vegeta. Napasinghap sa gulat ang kanilang mga kaibigan. Kahit si Whis, na tila laging may alam sa lahat, ay napahinto at napatulala. Biglang napasigaw si Goku sa matinding sakit, hawak ang pendant sa kanyang dibdib. Mabigat ang kanyang paghinga, tila ang sakit ay nanggagaling hindi sa kanyang katawan kundi sa kanyang kalooban. Si Vegeta naman ay nanatiling kakaiba ang kalagayan, dahilan upang lalong maguluhan ang lahat. Nagsalita si Whis na may pag-aalala na noon lang nila nakita. Nagtaglay ng hindi matatag na pasanin ang fusion, at si Goku ang samalo ng halos lahat nito, higit pa sa kaya ng kanyang kaluluwa. Marahil ito ay dahil iba ang kanyang espiritual na istruktura kumpara kay Vegeta, lalo na dahil sa pendant. Pinanood ng lahat si Goku, balot ng pawis, habang lalong tumitindi ang kanyang sakit. Ang kapangyarihan ng pendant sa kanyang dibdib ay nanginginig, tila isang pusong unti-unting namamatay. Bago pa man sila makakilos, biglang lumitaw ang Grand Priest mula sa likod. Wasak ang kanyang katawan, ngunit siya'y nakangiti. Isang kaluluwa ang nawala sa akin, ngunit nakakuha ako ng pagkakataon na hindi na muling darating. Hinawakan niya ang dibdib ni Goku, hinawakan ang pendant, at marahas itong hinugot, parang hinahatak ang mismong puso ni Goku. Sumabog ang dugo ni Goku, at siya'y napasigaw, isang sigaw na yumanig sa katahimikan ng kalangitan.
Isang sigaw na umabot sa buong mundo na para bang tumusok sa kaluluwa ng bawat nilalang. Bumagsak si Goku sa lupa, ganap na nagbalik sa kanyang normal na anyo, at halos mawala ng malay. Itinaas ng Grand Priest ang palawit na tila isang banal na kayamanan. Ito ang kalahati ng iyong kaluluwa, Goku, at kung wala ito, babagsak ang iyong katawan. Pagkatapos tumawa siya na parang baliw. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, may sumaksak na isang talim mula sa kanyang likod, tumagos palabas sa kanyang dibdib. Nagulat siya. Nalaglag ang palawit mula sa kanyang kamay, bumagsak sa lupa. Sa gitna ng pagkabigla, si Vegeta iyon. Hawak ang talim ng enerhiya na ipinagkaloob sa kanya ng ama ni Zeno. Matapos ang pag-atake, sumigaw ang Grand Priest, isang sigaw na parang halimaw na muling nabuhay mula sa impyerno. Nabiyak ang talim, at isang malakas na pagsabog ang nagpalipad kay Vegeta palayo. Lumuhad ang Grand Priest, wasak ang kalahati ng kanyang katawan. Ngunit muli, lumitaw ang hiwa sa kanyang likod, bumukas na parang sugat na hindi kailanman maghihilom. Tumayo si Vegeta, mahigpit na nakakuyom ang kamao. Nakita niya ang hiwa ng malinaw, panggininto ang pagkakataon na maaaring hindi na muling dumating. Kumukulo sa galit si Vegeta. Ito na ang katapusan mo. Pagkatapos, pinakawalan niya ang isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya na yumanig sa buong mundo. Bumagsak ito sa Grand Priest na parang bundok ng purong liwanag. Umangat ang alikabok, nilamon ang buong paligid. Lumipas ang ilang segundo, tahimik. Ngunit, naroon pa rin ang Grand Priest. Nakaluhod, hindi bumagsak, hindi namatay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. At, ngumiti siya. Isang maikling tawa ang kumawala sa kanyang labi. Hindi na sapat ang iyong kapangyarihan, Vegeta. Ang lakas na kailangan upang wasakin ang aking ikalawang kaluluwa, matagal mo nang pinalampas ang pagkakataong iyon. Ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa hangin, parang mga pako na ipinupukpok sa mga ugat, baliw at puno ng paghamak sa lahat ng nasa paligid. Sa kabilang dako, nakahandusay si Goku, hirap na huminga. Nilalamon ng sakit ang kanyang dibdib parang isang mabangis na halimaw. At si Vegeta, tumayo sa pagitan nila. Hindi gumalaw. Tahimik. Nakapikit ang kanyang mga mata, nakayuko ang ulo, parang nilalabanan ang bawat iniisip sa kanyang isipan. Lumipas ang ilang segundo, isang buong minuto. Walang makaintindi kung ano ang nangyayari sa kanyang kalooban. Dahan-dahang niyang iminulat ang kanyang mga mata at humarap kay Goku, may tingin na hindi pa niya kailanman ipinakita. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa dibdib ni Goku. At sumabog mula sa kanya ang isang maharlika at banal na enerhiya, dumadaloy kay Goku na parang tibok ng buhay. Napaigtad si Goku, nanlaki ang kanyang mga mata. Vegeta, ano ito? Ang katawan ko, ganap na gumaling. At ang pakiramdam na ito, ang lakas na ito. Huwag mong sabihing ibinigay mo ang kapangyarihan ng ama ni Zeno. Hindi sumagot si Vegeta. Nanatili siyang tahimik, nakapikit, malalim ang paghinga, parang nilulunok ang katotohanan upang walang kahit isang salita ang makawala. Sumigaw muli si Goku. Vegeta, ano ang ginawa mo? Kausapin mo ako. Sa wakas, iminulat ni Vegeta ang kanyang mga mata at nagsalita, mahinang ngunit mabigat, mas mabigat pa sa lahat ng sakit sa mundo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Kakarot, lahat. Nayanig si Goku, puno ng takot at gulat. Pero bakit? Ano ang balak mong gawin? Vegeta, pakiusap, sabihin mo ng totoo. Tumingin si Vegeta sa kamay na nagbigay ng enerhiya, parang tinitingnan ang isang bagay na tuluyan na niyang iniwan. Makinig ka, Kakarot, hindi ko na kailangan ang kapangyarihang iyon. At ngayon, ako naman ang magdadala ng dapat kong pasanin. Humakbang si Goku palapit, nanginginig ang boses. Huwag, Vegeta, huwag mong gawin ito. Pakiusap, huwag mong sabihin na ikaw ay. Naputol siya ng isang matalim ngunit malungkot na tingin. Ang tingin ng isang hari na alam na ang wakas ng kanyang laban. Tapos na, Kakarot. Ang nilalang na iyon, babawi ng lakas sa loob lamang ng ilang sandali. May dalawa pa siyang kaluluwa sa loob niya, at wala na tayong kapangyarihan para tapusin ito ngayon. Bahagya niyang ibinaba ang ulo. Wala nang ibang paraan, sisiguraduhin kung mawawala siya, kasama ako.
Sa unang pagkakataon, nang inig ang boses ni Goku. Vegeta, lalaban tayo ng magkasama. Palagi tayong magkasama. Ngumiti si Vegeta, unang beses mula nang magsimula ang digmaan. Isang maliit na ngiti, malungkot ngunit matatag. Hindi na natin kakampi ang oras, Kakarot. At ngayon, dala mo na ang kapangyarihan ng ama ni Zeno. Ikaw na ang magpapatuloy ng landas. Ikaw ang magliligtas sa lahat. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Goku, isang mabigat na haplos, puno ng pamamaalam. Gusto kong mangako ka sa akin, Kakarot. Alagaan mo ang lahat. Alagaan mo ang buong universo. Pero bago iyon, alagaan mo sila. Alagaan mo si Bulma, parehas ko siya, matigas ang ulo, malakas, pero mas mabuti ang puso kaysa sa ipinapakita ko. Huwag mong hayaang isipin niyang umalis ako ng walang dahilan. Ipiniit niya ang kanyang mga mata, parang pinipigilan ang luhang muntik ng tumulo. At si Bulma, sabihin mo sa kanya, sinubukan kong maging lalaking karapat-dapat sa kanya, hanggang sa huli. Nanginig ang boses ni Goku. Vegeta, pakiusap, huwag mong gawin ito. Makakahanap tayo ng ibang paraan. Ngunit ngumiti si Vegeta. Ang ngiting iyon, kilalang kilala ni Goku. Ang ngiting lumalabas lamang kapag tuluyan na ang kanyang pasya. Wala ng oras, Kakarot. Ito na ang huli kong laban. Pakiusap, huwag mong hayaang mawala ng saysay ang aking kamatayan. Tumayo si Vegeta. Mabigat ang kanyang mga hakbang, ngunit matatag, parang ang mismong lupa ay umatras sa tindi ng kanyang determinasyon. Naguluhan ang lahat sa gulat. Isasakripisyo ba ni Vegeta ang sarili niya? Sumigaw si Goku mula sa likuran. Vegeta! Ngunit ang kanyang boses ay tila nagmumula na sa ibang mundo. Hindi na lumingon si Vegeta. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang simpleng galaw ng pamamaalam. Isang hudyat ng wakas. Isang kilos ng mandirigmang alam na dumating na ang kanyang oras. Huminto siya sa gitna ng larangan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo patungo sa langit. Sina Bulma at Bula naman, nakatanaw mula sa malayo. Nanginginig ang kanilang mga katawan, walang tigil ang pag-agos ng luha. Tiningnan sila ni Vegeta, isang tingin na puno ng pagmamahal, lungkot, at pagtanggap. Pagkatapos ay nagsalita siya, malakas ngunit may basag sa kanyang damdamin. Patawarin ninyo ako, pero ngayon ko naunawaan ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Ang kapangyarihan, hindi na iyon ang dahilan ng aking pakikipaglaban. Lumalaban ako, para sa mga mahal ko. Humarap siya muli sa Grand Priest, na unti-unting tumatayo, hinihingal, ngunit nagbabalik ang lakas, kumikislap sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, sumugod si Vegeta sa bilis na hindi masukat, itinapon ang Grand Priest na parang basag na manika. Dahan-dahan siyang lumapit. Ako na ang tatapos sayo. Hinawakan niya ang dibdib ng Grand Priest, at bigla silang bumulusok sa kalangitan, pataas ng pataas. Nanginginig ang hangin sa kanilang paligid. Uminit ang kapaligiran. Lumobo ang enerhiya. Ang mga pagsabog ay nabuo sa paligid ng katawan ni Vegeta, parang isang bagong silang na araw. At sa sandaling iyon, naunawaan ng Grand Priest ang katotohanan. Nagsimula siyang sumigaw, parang isang halimaw na nakakulong at wala nang matatakbuhan. At pagkatapos, sumabog ang liwanag. Isang dalisay na liwanag. Malinaw. Banal. Isang liwanag na parang ngiti ng isang bata. Isang huling sandali ng kapayapaan. Ang liwanag na iyon, hindi pagkawasak. Ito ay sakripisyo. Lahat ay tumingala sa langit, may mga luha sa kanilang mga mata. Maging si Zeno ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang palawit. Si Goku ay napaluhod, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang mahina niyang sinabi. Hindi mawawala ng saysay ang sakripisyo mo, Vegeta, gagawin ko ang imposible para sa'yo. Para sa pamilya mo, para kay Zeno at sa kanyang mga magulang, para kay Goten, para sa lahat. Bigla, ang sumabog na liwanag sa kalangitan ay muling nagtipon. At muling nagpakita ang Grand Priest, ngunit ngayon, iisang katawan na lamang, iisa na lang ang natitirang kaluluwa. Ang anyo niya ay purong galit. Isang halimaw na binuo ng puot. Direkta niyang tinitigan si Goku. Isinusumpa kita, winasak niyo ang aking ikalawang kaluluwa. Ngunit may isa pa akong natitira, isa na lang. At gagamitin ko ito para tapusin ka.
Gagawin kong ang kamatayan mo ay isang paghihirap na lampas sa imahinasyon. Hindi gumalaw si Goku. Humakbang siya pasulong. Ang enerhiya ay umangat mula sa kanya, walang hanggan. Parang ang buong kalangitan ay humihinga kasabay niya. Si Zeno ay napahigpit ng hawak sa palawit, halos mabulunan sa kanyang luha. Goku, pasensya na. Lumingon si Goku sa kanya, bahagyang ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab na parang apoy. Pagkatapos ay humarap siya sa Grand Priest at nagsalita, puno ng galit. Ipinapangako ko, hindi mo na makikita ang susunod na bukang liwayway. Ang sigaw ni Goku ay yumanig sa kalangitan. Hindi sigaw ng sakit, kundi sigaw ng galit at matinding determinasyon. Ang mga natitirang lakas mula sa sakripisyo ni Vegeta ay umago sa kanyang loob. Sumabog ang kapangyarihan, walang pagpipigil. Lumawak ang liwanag, nilamon ang buong kalawakan. At nang ito'y mawala, nakatayo si Goku sa isang anyong hindi pa kailanman nakita ng sinuman. Isang mas pinasiksik na ningning, parang buhay na ginto, humihinga ng purong determinasyon. Samantala, ang Grand Priest ay nagliliyab sa galit, itinutulak ng iisang layunin, wasakin ang lahat. Kadiliman sa rurok ng kawalan ng pag-asa. Liwanag sa sukdulan ng paninindigan. At ngayon, magsisimula na ang huling sagupaan. Natahimik ang buong arena. Pagkatapos, may isang nagsalita sa nanginginig na tinig. Paano? Paano niya naabot ang ganitong antas ng kapangyarihan nang wala ang kwintas? Sumagot si Whis, kalmado ngunit seryoso. Malinaw na ang kapangyarihan ng ama ni Zeno ang naging pangunahing dahilan. Ngunit ang kinababahala ko, hindi lamang iyon. Ang katawan niya ngayon ay nagdadala ng pinagsamang enerhiya ng mga magulang ni Zeno. Dati, ang kwintas ang bumabalanse ng daloy ng kapangyarihan. Ngayon na wala na iyon, nakasalalay na ang lahat sa tibay ng kanyang katawan. Bahagyang kinuyam ni Gohan ang kanyang kamao at idinagdag. Sana lang, kayanin niya. Sa kabilang panig, ngumiti ang Grand Priest, isang ngiting puno ng pangungutya. Ang daming ingay para sa isang taong wala na ang kanyang kwintas. Inalis ko ang palamuti mo, at wala nang natira kundi ilusyon. Isa ka na lamang na bigong eksperimento. Kalmado at matalim na sumagot si Goku. Ang nag-iisa mong pagkakamali, iniisip mong ang kapangyarihan ang sukatan ng tagumpay ng isang eksperimento. Kaya hindi mo mauunawaan kung bakit malapit na kitang durugan ngayon. Biglang nagalit ang Grand Priest at sumugod, isang suntok na hindi makita, hindi masundan. Ngunit hindi ito nakatama. Hindi lamang umiwas si Goku, naglaho siya. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likuran ng Grand Priest. Isang malakas na suntok, tumama ang kamao niya sa leeg nito. Isang mahinang tunog ng pagkaputol ang umalangaw-ngaw sa buong arena. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Tumigil ang paghinga ng karamihan. Nakapilipit ang leeg ng Grand Priest sa isang hindi natural na anggulo. Ngunit siya'y tumatawa. Isang basag, baliw na halakhak ang pumuno sa paligid. Tiningnan siya ni Goku at malamig na nagsalita. Ang tawang iyan, ay echo ng iyong huling takot. Lalong lumakas ang halakhak ng Grand Priest at sinabi niya, ipapakita ko muna sa'yo ang tunay kong anyo, pagkatapos, saka natin malalaman kung sino ang matitirang nakatayo. Habang siya'y tumatawa na parang baliw, isang nakakatakot na itim na aura ang sumabog palabas. Kumalat ang kadiliman, isang presensyang nakakasakal, na tila inuuna pang pigilan ng kaluluwa bago ang katawan. Matatag siyang tiningnan ni Goku at sinabi sa matibay na tinig. Sana tapos ka na sa palabas mo, dahil hindi ko na kayang panoorin ang ganitong uri ng pagbaluktot. Sumagot ang Grand Priest, may halong panunokso. Huwag kang magmadali, Goku. Hindi ka naman yung tipong magsusugal gamit ang buhay ng mga kaibigan mo, hindi ba? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at sa isang iglap, napunit ang langit. Isang napakalaking bitak ang bumukas, naglalabas ng napakabigat na presyon na nagpayanig sa lupa. Ngumiti siya ng mapanlinlang. Maging magalang tayo, ang mga kaibigan mo at ang planeta mo ay mananatiling ligtas, pansamantala. Siyempre, hanggang matapos kita. Natahimik ang lahat. Mahinang bulong ni Krillin, halos hindi na makalabas ang boses. Bitag ito. May tinatago sila. Muling nagsalita ang Grand Priest, mas mapang-udyok. Halika na, Goku.
Huwag mong sabihing nagsisimula ka ng matakot ngayon. Sa sandaling iyon, naglaho si Goku. Bigla na lang, ang kamay niya ay mahigpit nang nakahawak sa panga ng Grand Priest mula sa harap, ang mga daliri niya'y bumao ng marahas. Ganap na kahihiyan. Sa nakakatakot na kalmadong tinig, sinabi ni Goku. Hindi na nanalo ang dilim dahil mas malakas ito, kundi dahil umaasa itong magdadalawang isip ang liwanag. At saka, isang direktang headbutt. Isang pagyanig na nagpang-inig maging sa kalawakan. Itinaas ni Goku ang Grand Priest gamit ang isang kamay, nakabitin ito sa ere. Matatag ang kanyang mga mata. At hindi ako magdadalawang isip. Ngumiti ang Grand Priest kahit nakabitin at sinabi, "Huling beses ko nang sasabihin, huwag mo akong pilitin gamitin ang buong lakas ko. Masisira ang planetang ito, Goku." Sa isang iglap, isang napakalakas na enerhiya ang sumabog mula sa palad ni Goku. Tinamaan nito ang Grand Priest ng buong puwersa, itinulak siya diretso papasok sa makalangit na bitak. Mabilis na lumingon si Goku sa lahat, lalo na kay Zeno. "Manatili kayo dito. Ang laban na ito, magtatapos sa paglilinis ng kadilimang ito." Sandaling huminto ang kanyang boses, ngunit nanatiling matatag. "Kahit alam kong kapalit nito, ang sarili kong buhay." Biglang sumugod si Goku. Parang isang bulalakaw, bumulusok siya papasok sa crack. Dahan-dahang nagsara ang siwang, hanggang sa tuluyan itong naglaho. Nang marinig ni Gohan ang mga salita ng kanyang ama at ang banta ng Grand Priest, nanginig ang kanyang puso. Sigurado ako, gusto ng Grand Priest dalhin si Papa sa dimensyong iyon para ikulong siya. May tinatago siyang plano. Ilang minuto pa lamang ang lumipas mula nang habulin ni Goku ang Grand Priest, nang may nangyaring hindi inaasahan ng kahit sino. Isang liwanag mula sa langit ang bumagsak, punit ang atmosfera ng mundo, na para bang mismong kalangitan ay bumukas. At nang mawala ang liwanag, nakatayo roon ang lahat ng Kaiosha na dating nakakulong sa palasyo ng Grand Priest. Nakahanay sila. Iba't ibang aura, magkakaibang enerhiya, ngunit iisa ang presensyang nangingibabaw. Ganap na kamangha-mangha, may mga bulong. Napasinghap ang ilan. Namilog ang mga mata ng lahat. Ngunit ang pinakamalaking gulat ay nasa mukha ni Whis. Dahan-dahang lumaki ang kanyang mga mata. Parang huminto ang kanyang paghinga. Ang Kaiosha ng Universe 7 ay buhay. Ang Kaiosha na namatay, na ang kamatayan ang naging dahilan ng pagkawasak ni Beerus, ay muling nabuhay, na para bang hindi siya kailanman namatay. Isa sa kanila ang humakbang paabante, tila siya ang pinakamatanda. Bahagya siyang yumuko at nagsalita sa kalmadong tinig na may bigat. "King Zeno, nasaksihan namin ang lahat mula sa simula. Ang mga hadlang ay naalis na, at ngayon, narito kami upang tuparin ang hiling." Nanginig ang hangin. Walang nakaunawa, anong hadlang? Anong hiling? Kasabay nito, sa ibang dimensyon. Lumampas na sina Goku at ang Grand Priest sa hangganan ng persepsyon. Ang kanilang bilis ay hindi na paggalaw, kundi pagkapunit ng mismong distansya. Banggaan. Pagkahiwalay. Muling banggaan. Bawat suntok ay naglalabas ng shockwave na nagpapahati sa dimensyon, na para bang ang espasyo at oras mismo ay dumadaing sa bigat ng kanilang kapangyarihan. Sa Earth, bumaba si Whis, kasama si Gohan. Humakbang si Whis pasulong, kalmado ang tinig. "Paano kayo muling nabuhay?" Gumalaw ang Kaiosha ng Universe 7, ngunit bago pa siya makasagot. Humakbang muli ang pinakamatandang Kaioshan. "Ang totoo, kami ang nagbalik sa kanya." Tahimik ang lahat. Nasaksihan namin ang lahat mula sa simula. Hindi kami nakialam. Hindi kami nagkamali, at hindi kami nakalimot. Naghintay kami, hanggang sa sandaling ang palasyo ay maiwang walang bantay. Nagpatuloy siya. "Bilang mga Kaioshan, mayroon kaming kapangyarihan, kung kami ay magkakaisa, na ibalik ang buhay ng isang nilalang. Isa lamang. Iisang pagbabalik, kung lahat kami ay magkasundo." Nanginig ang paghinga ng lahat. Idinagdag ng isa pa, mas mababa ang tinig. "At palihim, inalis namin ang mga selyong inilagay ng Grand Priest sa Super Dragon Balls." Biglang tumama ang gulat sa lahat. Nagpatuloy siya. "Karaniwan, maaari lamang silang gamitin isang beses bawat 10 taon. Ngunit matapos naming alisin ang selyo, tila sila'y muling isinilang." Sandaling tumigil, at saka sinabi,
Ngunit para magamit sila ngayon, kailangan ng isang huling susi. At ang susi na iyon, ay laging nasa Grand Priest, o sa isa sa kanyang mga anak. Dahan-dahan silang tumingin kay Whis. Isa sa kanila ang nagsalita. Iyon ang dahilan kung bakit kami narito, para sa iyo. Biglang humakbang si Gohan pasulong, matalim ang boses. At ano ang balak ninyong gawin ngayon? Malamig ang naging sagot. Ang usapang ito ay hindi para sa'yo, Gohan, kundi para kay Whis lamang. May nauna ng kasunduan. At may mga mensaheng dumating mula sa mga kaluluwang nawala ng buhay. Lahat sila'y sumang-ayon sa desisyong ito. Walang ibang dapat makaalam ng lihim, maliban kay Whis. Muling humakbang si Gohan, nanginginig ang kamao. Kahit papaano, kaya ninyong maglakbay sa pagitan ng mga dimensyon. Kung ayaw ninyong magsabi ng totoo, dalhin ninyo ako sa ama ko ngayon din. Sumagot ang Kai-Ocean ng Universe 7, may babala ang tinig. Mapanganib ang mga sinasabi mo, Gohan. Kapag nakita tayo ng Grand Priest, mabibigo ang plano. Walang sino man ang maaaring lumapit sa kanya ngayon. Hindi sumagot si Gohan. Sa halip nagbago siya. Sumabog ang kanyang enerhiya. Nagliyab at nagbago ang kanyang anyo. Napunit ang hangin sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang kamay, itinutok ang lakas sa Kai-Ocean ng Universe 7. Ang kanyang boses, kalmado ngunit nakakatakot. Huling beses ko na itong sasabihin. Dalhin ninyo ako sa ama ko. Ngayon na, sandaling katahimikan. Wala nang ibang salita na narinig kay Gohan, kung hindi, papatayin kita sa pangalawang pagkakataon. Napasinghap ang lahat. Natulala si Piccolo. Napatigil si Krillin. Hindi makapagsalita si Chi-Chi. Mabilis na humakbang si Whis. Gohan, sandali, intindihin muna natin ang hiling. Pinutol siya ni Gohan. Basag ang tinig, ngunit matatag. Hindi maaari. Hindi ako mananatili dito at maghihintay. Kung mawala ng lakas si Papa, kung mahulog siya sa bitag, mas gugustuhin kung mamatay doon kaysa marinig ang balita ng kanyang pagkamatay mula sa malayo. Lumalim ang katahimikan. Pagkatapos, humakbang ang pinakamatandang Kai-Ocean. Kung ganoon, ikaw na ang pumunta. Kami na ang bahala sa hiling, kasama si Whis. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Zeno, puno ng kasabikan, hawak ang kwintas. Sandali, sasama ako. Baka makatulong ito. Nagkatinginan ang mga Kai-Ocean. Isang maikling sandali ng pag-aalanlangan. Pagkatapos, tumungo ang isa sa kanila. Walang problema, sana'y magtagumpay ang plano. At sa gitna ng tumitinding tensyon, nagsimula na ang susunod na yugto ng kapalaran. Liwanag at kadiliman, nagbabanggaan, naglalabanan, na para bang pinag-aagawan ng mismong kaluluwa ng pag-iral. Bawat suntok, bawat pag-atake, hindi lamang lakas ang pinapakita, kundi mga aral ng kalooban, ng tiyaga, ng kontrol, ng pagtitiis, at ng pag-unawa sa halaga ng bawat enerhiya sa universo. Kasabay nito, malayo sa ingay ng labanan. Kumikilos ang mga Kai-Ocean ng palihim. Sinamantala nila ang kapabayaan ng Grand Priest sa mundong ito. Isa-isa silang lumapit sa Super Dragon Balls. Kasama nila si Whis. Sa kanya nakasalalay ang lahat, ang salita, ang susi na magpapagising sa dragon at tutupad sa hiling na maaaring magbago ng kapalaran ng lahat. Sa kabilang panig, dinala ng Kai-Ocean ng Universe 7 sina Gohan at Zeno patungo kina Goku at sa Grand Priest. Pareho silang puno ng kaba, ngunit hindi natitinag ang kanilang paniniwala sa plano. Nangangamba si Gohan para sa kanyang ama, ngunit naniniwala siyang maaabutan niya ito. Si Zeno naman, tahimik na nakatingin sa kwintas, may luha sa mga mata. Nararamdaman niya na kailangang makarating iyon kay Goku sa tamang sandali bago pa maging huli ang lahat. Samantala, nagpapatuloy ang labanan. Walang tigil. Walang pahinga. Minuto ang lumipas, bawat isa'y sinusubok ang hangganan ng isa't isa. Lalong tumitindi ang mga suntok. Naglalabang enerhiya. Nagbabangga ang kapangyarihan. Maraming minuto ang lumipas. At bigla, kumalma ang kapaligiran. Isang sandali ng pagtutuos. Isang sandali ng paghinga. Ngunit may kakaibang nangyari. Biglang napahawak si Goku sa kanyang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalat sa kanyang katawan.
Tahimik siyang pinagmamasdan ng Grand Priest, saka nagsalita. Nauunawaan mo na ba, Goku, kung bakit dito kita dinala? Nagpatuloy siya, malamig ang tinig. Sa dimensyong ito, mas mabigat ang oras. Bawat segundo ay nagpapalakas sa akin, at bawat sandali ay unti-unting kumakain sayo. Lumapit ang kanyang mga salita na parang lason. Magtitiis ka pa ba, o babagsak ka na bago mo tanggapin ang katotohanan? Hindi sumagot si Goku. Sa kanyang isip, isang tahimik ngunit mabigat na katotohanan ang umalingaw-ngaw. Ang katawan ko, bumibigay na.